Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction yan itong Facebook reel posted by Real Enlighten. Kanina nag-press conference ang Pangulo sa Palasyo. Binanggit niya tapos na ang maliligayang araw ninyo. Hahabulin namin kayo. Sabi niya sa mga walang hiyang nagnakaw pera ng taong bayan. Ito, may matapang na media nag-question, bakit hanggang ngayon hindi nyo pa kinakancel ang passport ni Saldico? Pakinggan natin ang sagot ng Pangulo. Na tapos na ang maliligayang araw nyo, hahabulin namin kayo. The nation's question is, why is former Congressman Zaldico's passport not yet cancelled? And what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? I think that's best directed at the lawyer because it's a legal answer. And the legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. Tanong, when will that time comes? Sabi niya, it's a legal question that needs a legal answer. Dalawang legal luminaries ang nagsabi na. Una kong na-monitor si ex-Senate President Franklin Drilon, top notcher yan sa bar exam. I think number 3 siya, yung batch niya na ko. Batikang abogado yan, 2 beses naging Secretary of Justice, kung hindi ako nagkakamali. Sabi niya, bakit ang gobyernong ito hindi pa i-cancel ang passport ni Saldico? Tapos sinundan ni former ombudsman Conchita Carpio Morales. Kanina sabi niya, nagtataka ako, bakit hindi pa nila i-cancel ang passport ni Saldico? Ito, 2 abogado ito, hindi lang basta-basta abogado. Dating Supreme Court Justice si Ombudsman Carpio Morales, Senate President naman ng ito, nagsasuggest na dapat i-cancel ang passport. Ang paliwanag ng DFA, hindi daw pwede dahil kailangan ng sampa ng korte. Kaya lang sabi ni Congressman Toby Chanco, ako mas naniniwala ako sa 2 batikang abogadong ito, Drilon and Carpio Morales, plus si Congressman Toby Chanco. Sabi niya, sa administrative code, pwede unilaterally, pwede ang DFA i-cancel niya ang passport ng isang Filipino citizen. Kasi hindi naman right yun. Pwedeng i-cancel. Kung sino ang nag-issue, Philippine government, pwede. Hintayin pa daw nasampahan ng kaso. Kailan? July nung nagsabi siya, mahiya naman kayo. Ano ngayon, November na, kailan nyo sampahan ng kaso? Oh, is there a sense of urgency? By the time, sabi ni Congressman Toby Chanco, by the time na i-cancel ang passport ni Saldico, baka huli na ang lahat. Bakit? Baka time of the essence, sabi niya, baka itong si Saldico dahil maraming pera, makakuha siya ng passport niya sa isang bansa, makakuha siya ng passport or citizenship sa isang bansa na walang extradition treaty. Paano pa natin mapauwi? Mayroon na siyang ibang bansa. To me, hindi malayong mangyari yan. Meron ngang isang cabinet secretary yan, hindi ko na lang pangalan, na pabalita na meron siyang passport sa isang bansa na mag-contribute ka lang an amount, big amount sa bansang iyon. Parang mag-invest ka ata. Mag-invest dahil may pera ka, mag-invest ka ng mag-invest. Yun. Mabibigyan ka ng citizenship. Makakuha. May pera si Saldico. Baka ganon din ang ginagawa niya.
O by the time na sinampahan ng kaso, cancel ang passport, hayahay na si Saldico dahil wala akong magagawa, nandito ako. Citizen ako ng bansang ito. Wala namang extradition treaty. Di, ligtas si Saldico. Kung ligtas si Saldico, ligtas din ang iba. Tinanong pa ng media, ipatuloy natin ang tanong ng media. I'm not a lawyer, so I'm not the best person to explain it. But that's the procedure. You have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldico is the most guilty in this case, or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry, extending. An option for him to become a state witness. That option is always there, except for them who are the most guilty. Do you think he is? I don't want. That's his usual style. Is he the most guilty? Kung ako, hindi. May most guilty pa sa kanya. Hindi po, we were not born yesterday. Hindi magagawa ni Saldico yung mga ginawa niya without clearance, without approval ng nakakataas sa kanya. Ano yung sabi ni Bibi Sara? 2 tao lang ang nagko-control ng budget ng Pilipinas. Alam nyo na yun kung sino yun. Kaya, kung wala dito si Saldico, safety yung amo niya. Walang magbubuking sa kanya. Walang di. So, ito bang administrasyon is talagang determinado na mapanagot ang mga mastermind? It's a matter of public perception. Kung ako ang tatanungin nyo, hindi ako naniniwala. Ang target lang ng administrasyong ito is masave ang kanilang mukha dahil bumubulusok na ang ekonomiya. Lahat ng antas ng gobyerno, stock market, economic growth, pabagsak, peso, pabagsak ng pabagsak dahil sa issue ng corruption ito, dahil sa bad governance issue. Gusto lang nilang ma-arrest yun, hoping na mabawi nila ang tiwala ng market, ng foreign investors at ng taong bayan. Kaya ginagawa nila ito. Kailang kung hindi nila seryosohin, I'm sorry, wala silang talagang ang tiwala ng taong bayan, tiwala ng market, investors, hindi na babalik. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Yan ang gani, ipatukod ba ng kura sa stadium? Oh.
At kabay ako manggani to, ako manggani ka na O garon day, pila na katuig nga nagluon ka sa imong ugangan? Dugay na. Oo. So karon pa mo nakabalay. 5 na katuig nga nagloon ko. 5 na katuig. Oo. So karon unsa imong maistorya nga nakabalay na mo, nindot na ang inyong balay? Nauna mga kong pasalamat sa Ginoo na nag-sponsor sa mga sasin. Eh, kung wala nag-sponsor, hindi makabalay. Pasalamat po mi sa naghatag. Sige, salamat.